Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome to our FB page and to our YouTube channel. Meron kasing nagtatanong dito, Doc, ang kailangan ko lang po yung practical lang po na sagot po ninyo. Ano ba yung practical na opinion po ninyo tungkol sa mga Kristiyano na nakikihalo sa politika? Kasi ang sabi nila, masama daw ang politika. Kaya siyempre, pag Kristiyano ka at sumama ka sa politika, pati ikaw maging masama. Kailangan ko lang, Dok, yung practical lang po na opinion po ninyo. Dahil okay naman sa mga scriptures, kaya nga lamang, siyempre, alam na ninyo ang mga scripture, kanya-kanyang interpretation. So, kahit lang yung practical lang na opinion po ninyo. Okay, salamat kapatid. Kung practical na opinion ang pag-uusapan, tignan mo sa Romans chapter 12. Hindi ba sabi doon na ang gobyerno ay itinatag ng Diyos? The government was established by God. Siyempre, in the Old Testament, alam natin na linalagay ng Diyos na mga hari. Kasi alam naman natin na ang hari noon, kung siya ang hari, at the same time, siya rin ang nagpapatupad ng batas ng Diyos. Wala namang ilinagay ng Diyos noon sa Israel na hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, si Apostle Paul, pinatunayan din naman niya sa Romans chapter 13, I should say. Inulit ko po, sa Romans chapter 13, the government was established by God. At nakalagay din doon na the government is the minister of God to take revenge against iniquities. So, kung ang gobyerno ay itinatag ng Diyos at ang gobyerno ay ginagamit ng Diyos para siya ang magbigay ng justice, siya ang magbigay ng ganti sa masasama, so nakikita natin na ang dapat sana na mamuno ay yung may mga tao na may takot sa Diyos. Sabihin na lang natin mga believers. Ang problema ngayon, ang nangyayari sa ating bansa, lalo na dito sa Pilipinas, nakikita natin naman kung gaano kasama ang politika. At yung sinasabi na yung mga sinasabi na masama ang politika, kung tutuusin, kaya nga naging masama ang politika dahil yung mga nasa position, nasa gobyerno, naging masama. Yun lang naman ang practical na opinion doon. Unang-una, ang gobyerno ay tinatag ng Diyos. Hindi po ba? At ito ay gagamitin ng Diyos para magbigay ng justice sa mga inaapi. Pero tignan ninyo ang ating gobyerno ngayon. Punong-puno ng korupsyon. Mga politicians, sila din ang pumapatay. Mga nasa gobyerno, sila din ang nangungurap. Siyempre, sila ang binoto natin eh. Ngayon, dahil ang mga nasa gobyerno ay walang takot sa Diyos, ano nga ba? Nagiging masama. Pero alalahanin natin, ang gobyerno o kaya politika ay hindi masama. Ang masama nga lamang yung mga tao na nasa politika. Well, sinasabi ng ibang church, ibang fellowship, masama nga ang gobyerno, kaya do not join with the government. Wala namang sinabi ng Biblia na masama ang gobyerno. At kung masama ang gobyerno, di sinabi na Apostle Paul, sana lalaban tayo. Ano bang sinasabi ni Apostle Paul?
Kaya nga minsan may mga nangangaral ng salita ng Diyos na makitid kasi ang, aywan ko, siguro IQ. O kaya dahil lang yun yung kanilang sariling prinsipyo. Hindi naman masama ang gobyerno eh. Hindi naman masama ang politika. Ang masama yung mga tao na nasa gobyerno at ang masama na nasa politika. Yun po yung practical. Ayun ang sinasabi nating logical point of view. Hindi masama ang gobyerno, hindi masama ang politika. Sino ang mga sama? Mga tao na nasa gobyerno. Kasi kung masama, di sinabi sana ni Apostle Paul, don't join the government, don't follow the government, because the government is worst. The government is wicked. Sinabi niya sana, don't join the government because it is sin. Sa practical na pag-iisip, common na anong tawag ng mga matatanda? Sentido common na pag-iisip. Ay bakit hindi sinabi ni Apostle Paul na masama ang gobyerno? Sinabi niya, ang gobyerno itinatag ng Diyos. Ganun lang yun. Pangalawa, ang gobyerno ay magsisilbi para siya ang gaganti para sa kasamaan. Kasamahan ba? Kasamaan. Kasamaan. Violence, wickedness. Practically speaking, tingnan natin, ang mga masasama tao, hindi korap ang gobyerno, ang korap yung tao. Bakit? Wala silang takot sa Diyos. O practical ulit, ang gobyerno ay ministro ng Diyos para ipaglaban ang labanan ang korupsyon, labanan ang kasamaan. Pero papaano ito matutupad kung yung mga tao mismo sa gobyerno ay walang takot sa Diyos? Okay, sabihin na lang natin, kahit pastor yan, kahit believers yan, pag nasa gobyerno, magkakasala pa rin. At least, wala namang perfect. Lahat naman tayo nagkakasala, nagkakamali eh. Pero at least, kung yung nasa gobyerno, nakaupo sa gobyerno, kung yung nakaupo sa gobyerno ay may takot sa Diyos, magkasala man yan, may hangganan, may limit yan. O anong nangyayari ngayon? Yung nasa gobyerno, hindi sila nakukontento sa kayamanan nila. Gusto nila sila pang pinakamayaman. Bakit? Wala silang takot sa Diyos. Ngayon, yung sinasabi natin, huwag tayong makisawsaw sa politika. Gagawa ang Diyos ng paraan na iba, hindi yung tayo. Yun nga kasi yun ang limit lang ng nauunawaan natin. Halimbawa, sabihin na lang natin, practical ulit ito. Kayang-kaya ng Diyos na iligtas ang lahat ng mga tao. Kahit wala tayo, kayang-kaya niya. Kaya lang, ang programa ng Diyos, iligtas niya ang mga tao, pero tayo ang gagamitin. Kailangan mo i-share ang ebanghelyo para maligtas. Hindi ba anong sinabi sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 in verse 16 ba yan? 14 or 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So ang ibig sabihin, practically, kayang-kaya ng Diyos na iligtas ang mga tao. Kaya lang, gagamitin niya ang mga tao na ibinigay nila ang kanilang buhay sa Kanya. Kayang-kaya ng Diyos na bigyan ng kapayapaan sa ating gobyerno. Kaya nga lamang, gagamitin niya ang mga tao na may takot sa Kanya. Ang problema kasi kahit believer yan, punong-puno ng inggit. Yan ang problem sa atin. Kulang tayo sa practical na pag-iisip. Dahil nga sa mainggit natin kung sino yung may kakayahan, halimbawa, pastor yan, o kaya preacher yan,
na believer yan, may kakayahan na mamuno sa gobyerno. Kasi minsan, ayaw natin dahil nga sa inggit, imbis na magpasalamat tayo na merong makadiyos, may takot sa Diyos. At saka bago natin ipagpatuloy yun, sa batas na lang, anong klaseng batas ang gagawin ng mga taong walang takot sa Diyos? Anong klaseng batas yan? Tingnan ninyo sa Amerika, nung si Trump ang naging presidente, marami siyang programa na biblical. At least nasubukan ng Amerika. Nasubukan nila kung paano naging powerful ang church dahil kay Trump. Nung ako'y naging consultant din sa munisipyo rito, at least din naman, nagkakandak kami noon dito once a week ng moral recovery program. Ginagamit ko ang ebanghelyo, ginagamit ko ang salita ng Panginoon. Pag nagkakaroon ng problem, sabihin na lang natin itong pandemic. Sabi ko sa mayor, huwag mong i-lockdown ang mga churches, magagalit ang Panginoon. Basta ang i-order po ninyo, hayaan ninyo na ang lahat ng tao sumunod sa protocol. Pero huwag isara ang mga churches. So nakinig siya. Oo sir, Doc, kasi naniniwala rin ako sa prayer. Yun po ang bintahi. Nagkataon ako yung executive consultant sa munisipyo. O tingnan natin ngayon, na may mga pastor na nagle-lecture sa kapulisan. Sa awa ng Panginoon, maraming nagawa. Ngayon, marami rin tayong alam na pulis. Kagaya sa church dito, mga members ka pulis. Nakita mo, wala silang bisyo. Nasa gobyerno sila. Ngayon, anong pagkakaiba doon sa maging mayor ka, maging sanggunian ka, maging congressman ka, kasi nagtatrabaho ka sa gobyerno? Anong pagkakaiba noon? Pareho din na ikaw ay nasa gobyerno. Yung mga iba kasi na medyo makitid ang pag-iisip, masama dyan. Huwag kang makisaw-saw dyan. Ay bakit ka bumuboto? At kung talagang ayaw natin sumaw-saw sa gobyerno, huwag na tayong buboto. Bahala na ang Diyos dyan. Ang gobyerno, pag-aari ng Diyos at ang dapat mamuno sa mga ganito. Kaya nga, tignan ninyo ang ibang group na may mga politician sila. Malakas sila. Kasi yung evangelical na group, wala, mahina. Kasi inggitan kasi. At saka kulang sa practical na pag-iisip. Tama po yung nagtanong. Dok, kailangan ko lang yung practical na sagot. Yun pong isipin natin, anong klaseng batas ang gagawin ng mga congressman na ito kung wala silang takot sa Diyos? Halimbawa, at kung sinabi nila na pwedeng mag-asawa ang lalaki-lalaki, babae-babae, anong nangyayari? Hindi ba violation sa salita ng Diyos yan? Kaya nga lumalakas ang mga LGBT dahil nga dyan. Sa batas na yan. Sa Amerika, lumakas. Dahil sa mga senador na hindi naniniwala sa Diyos. Ganon din sa Pilipinas. Kaya nga, corruption tuloy-tuloy pa rin. At tingnan natin ngayon, anong nangyayari? Imbis na churches, school ang tutulungan ng gobyerno. Minsan, kinukomplain ko ito noon. Tignan ninyo yung sabungan, ang gaganda. Sino nag-sponsor? Gobyerno. Bakit? Walang pupuna sa kanila eh. Nagpapasalamat tayo na isang administrator ng isang munisipyo sa Region 1 ay estudyante po natin yan. Nakapasok na siya at sabi niya, Dok, salamat. Alam ko na maraming kontrabida, pero siyempre, yung mga ibang ginagawa sa munisipyo na nakikita natin na hindi maganda, talagang hindi ko ipoporso. Halimbawa, merong isang barangay captain sa isang lugar sa Apayao. Dati-dati, wala tayong nakikita noon. Dati-dati, mga barangay, mga officer,
nagiinuman sa barangay. Kung merong konting programa, sayawan o ano-ano dyan. Pero tingnan ninyo, noong naging barangay captain isang pastor, tinanggal yung pag-inom-inom sa barangay na kahit wala pang order ni Duterte noon. Ayaw niya yung may mga nag-iinuman sa kalsada, may mga nag-iinuman sa barangay hall. Ayaw niya yung ganon. Kasi iba talaga kung may takot ka sa Diyos. Yan ang number one. Kaya walang masama sa akin sa pag-join sa politics. Kung talagang ikaw ay totoo na makadiyos kahit saan ka. O tingnan ninyo, hindi ba? Nung hari noon, si Nabucodonosor, nandyan si Daniel. Ay kung hindi naging minister si Daniel, anong nangyari? Nabucodonosor at saka si yung tatlo na yun, hindi ba? Parte sila ng gobyerno. Pinaglaban nila ang katotohanan. Bagamat merong mga believer na nag-join sa politics, naging masama, kahit meron din namang Judas pero hindi naman lahat Judas. Kaya marami nag-join sa politics na nakita natin na nandyan sila, at least. Kung yung believer nagkakamali, nakakagawa ng mali, di mas lalo yung walang takot sa Diyos. Hindi sila takot na pumatay, hindi sila takot na mangurap. Oo, may mga religious nga na minsan, pure na religion na yan para makakuha ng sponsor sa Amerika, kahit kasinungalingan yung report, ginagawa. Pero at least, ang pinag-usapan natin sa gobyerno, at least, yung totoong makadiyos, kung totoong makadiyos yan, at totoong may takot sa Diyos yan, magkakabali man yan, magkasala man yan, merong limit. Yun nga ang practical na pag-iisip dito. Excuse me. At saka po, hindi po masama ang politika. Hindi masama ang gobyerno. Inuulit ko, ang masama yung mga tao. Kasi kung masama ang gobyerno, di sinabi sana ni Paul, huwag kayong susunod. Anong sabi ni Paul? Kailangan tayo sumunod sa gobyerno. May papaano na? Kung darating yung time na ang batas na gagawin ay kontra sa ating pananampalataya, sino kawawa? Mga Kristyan. Kaya nga, kung meron lang sana, sabihin na lang natin kahit 50% position in our politics, position in our government. Mga Kristyan sana, at least. Halimbawa, yung 2013, nag-run din po tayo na congressman para sa party list na i-mover. Para baka sasabihin nyo nagsisinungaling tayo. Ito po yung aking number. Ito yung aking ID na galing sa house. Okay, kita mo May isang lugar sa Region 1. During that time, may isang lugar sa Region 1. Hindi pa naman tayo umupo na congressman. During the campaign lang, meron na kaming ID, membership na ganito. Siyempre, ang pribilehyo, kahit nangangampin ka pa lang, minsan tinatawag ka nila na congressman. Meron isang pastor, ang complaint niya, Doc, ang totoo, gusto namin magkaroon ng open air evangelistic campaign dito sa aming lugar kasi maraming may gusto. Kaya lang yung barangay captain, ayaw nila.
Kailangan daw kami kukuha ng permit sa kung saan-saan. Kaya sabi ko, ibigay mo yung phone number ng barangay captain, ibigay mo yung phone number ng yung sinasabi mong isang sanggunian, tatawagan ko. Sabi ko, ito po si Doc Cristayogo, Cap, Sanggunian. May complaint po ng isang pastor sa lugar ninyo. Bakit tuwing kukuha ng permit sa inyo na gusto niya magkaroon ng open air campaign, at bakit hindi niyo pinapayagan? Alam niyo ba ang religion na kahit saan yan, open yan? Kaya nga kumukuha ng permiso sa inyo bilang respeto. At kung hindi ninyo siya bibigyan, magre-report ako sa DILG laban dito. Sige po, Congressman, sige po. Pasensya po, siguro na misunderstood lang namin. O sige po, pwede na po. O tingnan ninyo. Hindi ba nakakatulong kung kami sana ay nanalo? Kasi i-mover ang ano namin dito, moral recovery program. Ang programa ko sana noon, number 1, ang gusto namin gawing batas, sa lahat ng nakaupo sa gobyerno, bawal magsugal, bawal magmadyong, yun sana. Pangalawa, na gusto naming programa noon, kasi ito yung nakita ko sa Amerika. Dito sa Pilipinas at saka sa Amerika, palaging tinatanong ng mga Amerikano, why is it that in the Philippines, the first problem is church building? You are always struggling about your building, about your house. Kasi sa Amerika, ang nagpapatayo ng mga churches, mga building, gobyerno, hindi private. So, ibig sabihin, sila ang gumagawa ng bahay at ang mga tao, pwede mong installmentan yung bahay. Pumili ka, bilhin mo yung bahay mula sa gobyerno. Kaya nga minsan, may kasabihan na pag hindi ka milyonaryo, may kasabihan na ang mga Amerikano nabubuhay sa utang. Pag nag-60 years old na yan, wala na yan utang. Bakit? Sa Amerika, kahit wala kang pambahay, kung may bahay dyan, bilhin mo yung bahay dyan mula sa gobyerno, installmentan mo, aabot ng 40 years. Kahit wala kang pambili ng sasakyan, kung may trabaho ka, tutulungan kayong kumpanya, mag-installment ka ng sasakyan. Kaya nga doon lahat may sasakyan dahil hindi ka makapagtrabaho na walang sasakyan kasi mahalaga ang oras doon. Ngayon, yung mga churches doon, hindi rin nila problems yung building dahil bibilhin nila yung building, i-installmentan nila yon. Sa Pilipinas, hindi ka makapagpatayo na wala kang collateral para isanla mo sa bangko. Ang mahal-mahal pa ang interest. Hindi ka basta-basta magkakaroon ng sasakyan na wala kang collateral. Dito sa Pilipinas, kung mayaman ka, bumili ka ng sasakyan, may discount ka pa. Kung mahirap ka, mangutang ka, installment, halos ang dami yung maipapatong. Ganyan ang buhay dito. So yun ang gusto ko sana noon, na why not gagawa ng program sa ganong paraan? I-try lang natin kung ito ay ma-approve. Kasi kawawa ang mga tao. Pangatlo, ang gusto ko noon, kung na-position tayo, lahat ng mga pastors, mga churches, na mayroong mga anak doon na matatalino, walang kakayahan na mag-aral, yun ang sponsoran natin. Kaya lang, siyempre, hindi naman tayo nanalo. At mula noon, marami akong kaibigan, mga pastors, mula nung nagpolitika ako, allergy nila ako. Bakit? Yun ka, makitid ang pag-iisip. Anong masama sa gobyerno? Anong masama sa politika? Ang masama lang yung mga tao na nasa gobyerno, sa politika. Kung ang mga tao ng mga ito, mga believers,
may takot sa Diyos, siyempre less sana ang corruption. Kasi iba talaga yung lahat naman tayo nagkakamali, nagkakasala. Kaya lang may takot tayo sa Diyos. Marunong tayo magsisi, may limit. At kaysa yung hindi mananampalataya, kayang-kayang pumatayan. Ay, kung gagawa sila ng batas, wala silang pakialam sa salita ng Diyos. So yun po ang sagot po natin. Inuulit ko po, sana po ito ay nakatulong po sa inyo. Wala pong masama sa politika, walang masama sa gobyerno. Ang masama po yung mga tao na nasa gobyerno, yung mga tao na nasa politika. Kasi paulit-ulit kong sasabihin kung masama ang gobyerno, bakit sinabi ni Apostle Paul sa Romans 13 na ang gobyerno itinatag ng Diyos, ang gobyerno ang ministro ng Diyos na gaganti para sa mga masama, magtatanggol sa mga inaapi. At sabi rin na Apostol Paul, kailangan tayong matakot sa gobyerno, kailangan po tayong masunod. Ngayon, yung sinasabi nila na wag pakisawsaw sa gobyerno, ay kung gano'n, di wag na kayong buboto. Ay kung bumuboto kayo, tapos may kandidato na believer, alam mo na believer siya dahil lang sa inggit siguro. Tapos binoto mo yung tao na alam mo na unbeliever siya. Ay kung namuno yung unbeliever, anong gagawin niya? Samantala yung believer na yan, kung namuno, kung meron man siyang pagkakamali, pagkakasala, matukso man, at least may limit po. So yun po ang ating practical na opinion. Salamat po sa inyong pakikinig and God bless.